naka-play na yun pa. Kapay na. Ayan. So yan, di ko alam kung ano tayo, naririnig tayo, pero tingin ko rinig naman. So yan guys, vlog tayo for today. Vlog. Ano bang ano na to? Okay, di ko kasi alam kung paano sisimulan yung vlog natin, pero update muna tayo. Bali, ano ba? Pang ilang days na ba tong ano? Bali, pang 14 days. 13 or 14 days na pong anong tawag na? Temporarily blindness. Yan. Bali, yan, parang nawala po yung eyesight ko nung 13 days ago. So yan ngayon nasa nasa Banawe ba yan para magpa MRI. Yan, medyo maingay lang sa labas, wag niyo nang isipin. And yan, ano bang pwede natin i-topic ngayong araw na? Yan, semi-vlog lang tayo, ano lang maisip natin gawin. May verse tayo ngayon. Ano bang magandang verse na may apply natin sa sitwasyon natin ngayon? 3:5:6. Ayan. Ano bang maganda verse na pwede natin apply? Sabi daw sa mga sitwasyon na gaya nito, na nahihirapan tayo, meron dapat tayong Diyos na sinasandalan, no? Hindi lang sa sarili natin, kasi kung sa sarili lang natin mahirapan tayo kailangan natin dito ng kaagapay, or kailangan natin dito ng paglalagaan ng ating mga problema. So yan, gusto ko lang i-share sa inyo ngayong araw na to yung verse na saan makatulong sa atin pag dumating tayo sa ganitong sitwasyon. Katulad sa akin, di ba? Minsan nahirapan na akong Actually, lahat, nung nawala yung eyesight ko, lahat nahirapan talaga ako. Nawala yung sense of sight ko, syempre. Ang hirap na umilos. Pero hindi ako nag-doubt sa Panginoon, kasi alam ko may purpose siya. No? So yan, gusto ko lang i-topic ngayon. Gusto ko lang share sa inyo ngayong umaga. Kasi 7 AM pa lang ngayon guys, update lang. Yan, totally wala talaga akong makita ngayon. Aninag lang talaga yung may liwanag. Yan, kaya inaalalayan na pagsakay pa lang dito sa sasakyan, naalalayan na yan. Pero sabi nga, kailangan natin sa sitwasyon ng mga gantong sitwasyon natin, kailangan natin ng masasandalan o paglalagaan. So, ang verse na gusto ko share sa inyo is matatagpuan siya sa 1 Peter 5:7, di ba? Sabi sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Di ba? Kumbaga sabi dun sa verse na yun, ilagak mo lahat sa Panginoon. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Dahil nagkikare sa Panginoon. Diba? May concern sa Panginoon. And when we say casting, pag sinabi mong casting all your care, lagak mo lahat. Meaning, yung burden na meron ka, or yung problem, yung adversity na nararanasan mo, yung trials or testing na nararanasan mo, ikas mo sa Panginoon, ilagak mo sa Panginoon, bigay mo sa Kanya. At the same time, ang pagbibigay ng mga problema natin sa buhay is ito yung nagpapatunay na nagtitiwala ka sa Panginoon, di ba? At ganun din, yung burden mo malilipat na sa Panginoon. Hindi na ikaw yung may-ari. Hindi na ikaw yung magdadala ng burden na yun. Kumbaga,
si Lord na, siya na bahala dun. Kasi may mga bagay na kaya nating gawin. May mga bagay na kaya nating gawin. Pero, may mga bagay rin na hindi natin kaya gawin. Diba? So, ibig sabihin, yung mga kaya nating gawin, gawin natin. But, the rest, diba? God will do the rest. Katulad na ito, hindi ko naman kaya pagalingin sarili ko. Pero, kaya ng Panginoon, diba? Wala kang imposible sa Panginoon. Kaya tinuturuan tayo din sa verse na ilagak natin yung mga problema natin, yung mga siliranin, mga pinagdaraanan natin sa buhay. Lagak natin sa Panginoon kasi mayroon Diyos, no? At sabi dun sa second word niya, casting all your cares. Pag sinabing all, lahat, di ba? Ibig sabihin, hindi lang magagaan. Kasi minsan kadalasan sa tao, pagka magaan, kaya ko na to. Kaya ko na yan. Pero, sabi dun sa verse, lahat daw eh. Hindi lang magaan, hindi lang mabigat. Hindi lang mabigat eh. Karamihan kasi, lumalapit lang sa Panginoon pag sobrang bigat na. Pero pag magaan, hindi lumalapit, di ba? Sa Panginoon. Pero malinaw sinabi dun sa verse, casting all your care upon Him. Sa Panginoon. Hindi sa sarili nating kakayanan. Sabi nga sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine hearts and lean not unto thine own understanding. So, wag sa ating sariling kaunawaan, wag sa sarili nating kakayanan, no? Lagak natin sa Panginoon. So, yan, for He cared for you, sabi dun sa verse na yan. May concern sa atin si Lord. Huwag nating isipin na walang concern sa atin si Lord, no? Kasi karamihan nanghihina eh. Wala kasing masasandalan. Wala kasing kala nila wala silang kaagapay. Nang hindi nila alam ng aramihan, di alam ng aramihan, is nandyan Panginoon para mag-care sa atin, no? Sa mga bagay na nararanasan natin. Kaya itong mga pagsubok na dumarating sa atin, sa buhay natin, huwag natin i-take as problem lang. Take natin as blessing rin. Testing and blessing. Kasi dito natin makita yung care ng Panginoon sa atin, no? Kaya yung mga naaaranas dyan ng mga pagsubok, guys, meron talagang Panginoon na sa atin, nagki-care sa atin, no? Kaya yan, tulad ko ngayon talaga, sa totoo lang, mahirap yung wala ang makita. Siyempre nasanay kami nakikita, di ba? Tapos bigla na lang, wala na lang makikita. Pero alam ko kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kaya yan, sana yung sa maikling verse, sa maikling topic na pinag-usapan natin ngayon, na palakas tayong lahat. And yan, pasama po sa prayer na maging normal po yung aking MRI ngayong umaga. Kasi MRI po ako, scan yung brain ko. Kung may makikitang kakaiba na nag-cause ng pagkawala ng eyesight ko, yan, sama nyo sa prayer. And yan, casting all your care lang talaga sa Panginoon, for He cared for you. Lagi natin tatandaan. So yan, sana may natutunan tayo sa ating mini vlog. Thank you Lord, God bless sa bawat isa. Yan, mini vlog lang.